Mahilig magmaneho ng lasing ang driver na ito. White lady, tuloy ang makakatapat niya. Parang naduduling na si Paulo habang naglalakad siya patungo sa kanyang taxi. Isang oras din pala siyang nakatulog sa karinderyang kinainan niya kanina kung saan nagkayayaan din silang mag-inuman ng mga kapwa driver niya ngayon ay wala na sa kanyang tabi. Masyado pala siyang nalasing kanina, sa dami ba naman ng kanyang nainom. Para siyang gutom na naman sa alak dahil ilang araw din siyang natenga buhat ng pag-alitan siya ng kanyang operator. Palagi na lamang ganito si Paulo. Kahit may impluwensya pa siya ng alak ay nagmamaneho siya at namamasada. Katulad na lamang ngayon, grabe na ang kanyang hilo ngunit hindi iyon sapat para huminto siya. Talagang balak niya pang mag-pick up ng pasahero. Saan ho kayo? Tanong ni Paulo sa babaeng kasasakay lamang sa kanya. Umara ito sa tapat ng isang bar. Diyan lang husa. Biglang napahinto ang nasabing babae at sumungot-singot na para bang may naamoy itong hindi kaaya-aya. Wait, Manong, kayo ho ba yung amoy alak? Tanong ng babae. Halata sa boses nito na agad itong nainis. Napakamot na lamang si Paulo sa kanyang ulo. Hindi naman na kasi siya makakatanggi na rin dahil dadalawa lang naman sila sa loob ng sasakyan. Isa pa, hindi pa gumagana ng maayos ang utak niya ngayon dahil sa tama ng alak. Bababa na ho ako, Manong. Umuwi na ho sana kayo at huwag nang mamaseda pa. Grabe, mandadamay pa kayo kung sakaling maaksidente kayo dahil sa pagmamaneho ng lasing, iling-iling tuloy na sabi pa ng babae kay Paulo bago ito nagmamadaling bumaba ng kanyang taxi. Umiwi na lamang si Paulo at biglang pinaharurot ang taksang minamaneho niya. Naasar siya doon sa babae. Pasahero na kasi sana ito, nawala pa. Ang hirap pa namang maghanap ng mga pasahero sa ganitong oras. Napadaan na si Paulo sa tulay kung saan dapat ay nagdadahan-dahan na siya ng takbo, dahil nga palaging may naaaksidente sa lugar na ito, ngunit nananatiling mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Para siyang hinahabol ng kung ano, sa sobrang pagharurot ng kanyang taxi. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng busina sa kanyang likuran. Dahil doon ay napasulyap tuloy siya sa kanyang rearview mirror, ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makitang mayroon pala siyang pasahero. Isa yung babae, na sobrang puti at sobrang haba rin ng itim na buhok na siyang tumatakip naman sa mukha nitong ang nakikita lang ay ang isa nitong matang namumula pa sa katitig sa kanya. Dahil doon ay napapreno siya ng hindi oras. Nilinggan niya ang babaeng pasahero, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na iyon sa kanyang pwesto kanina. Napapikit si Paulo. Iniisip niyang mukhang malala na talaga ang tama ng alak sa kanya ngayon kaya naman dinadaya na siya ng kanyang paningin. Natawa pa nga siya sa kanyang sarili dahil kinabahan siya sa nakita. Balibalita na kasi noon pa na mayroon daw talagang nagpapakitang white lady, sa tulay na ito, lalo na sa mga driver na makukulit, katulad niya. Imposible namang magkatotoo yun. Tinatakot ko lang ang sarili ko, nangangisip ang sabi ni Paulo sa kanyang sarili sabay harap muli sa manibela. Ngunit halos tumalon mula sa dibdib niya ang kanyang puso nang bigla niyang makita ang white lady sa kanyang harapan. Nakaharang ito sa daraanan niya, kaya naman kahit sinubukan niyang tap-okan ang gas ng kanyang sasakyan ay hindi yun umandar. Biglang nabutas ang kanyang mga gulong habang ang nasabing babae naman ay unti-unting gumagapang paakay sa harapan ng kanyang sasakyan. Nanlalaki ang mga mata ni Paulo habang nakatingin sa nasabing white lady. Pakiramdam niya ay nagtatayuan ang lahat ng kanyang balahibo. Wala na siyang nagawa pa kundi ang mapahawak na lamang sa kanyang mga tainga at ipikit ang kanyang mga mata upang hindi niya ito makita. Takot na takot si Paulo. Panay ang sambit niya ng pagdarasal, kaakibat ng pangakong hindi na ulit siya magmamaneho ng lasing. Maya-maya pa ay may mga nanghuhuli ng traffic enforcer sa kanya, dahil kanina pa pala siya nakaharang sa daang yun. Agad namang sumama si Paulo, kahit pa alam niya namang magkakaroon siya ng problema sa ginawa niya. Sa totoo lang ay nakahinga na siya ng maluwag ngayong may ibang tao nang nasa paligid niya. Bigla na lang din namang naglaho ang white lady na nagturo sa kanya ng leksyon.